Sinagot ng palasyong pahayag ng pamilya Duterte na butot balat na ang dating Pangulo sa kulungan sa ICC. Hirit ni Palace Press Officer Claire Castro, baka kulang lang sa exercise ang dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano pang sinabi ng Malacanang tungkol dito? Jiggy, para sa Malacanang, hindi cause of concern yung sinasabing pahayag ni Elizabeth Zimmerman na butot balat na nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismo si Elizabeth Zimmerman at si Vice President Sara Duterte naman ay nagsabi na bagamat pumapayat ang dating Pangulo ay nasa maayos na kalusugan naman ito. Sila na nga rin daw mismo ang nagkwento na ito naman daw si FPRRD pa ang mismong nagsabi sa kanyang pamilya na umuwi na kayo dahil okay lang naman daw siya. Sabi pa nga ni Yuse Castro, mas okay pa daw si FPRRD na naroroon sa dahig dahil natututukan din naman ang kanyang kalusugan. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. At Maricel, may sagot ba Malacanang sa plano ng Duterte Camp na bigyan ng Senate Committee Report ang ICC para patunayang may halong politika o mano ang ginawa ng administrasyon sa dating Pangulo? Nako, Gigi, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, he should do better than that. Yan yung in-address niya doon sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman. Ang sabi ni Yuse Castro, dapat daw nagko-concentrate ngayon o nakafocus ngayon ang legal counsel ni FPRRD doon sa kanilang depensa tungkol doon sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo, yung involvement niya doon sa alleged killings na may kinalaman doon sa war on drugs. Bukod dito, binigyang diin din ni Yuse Castro na dapat alalahanin ng kampo ni Duterte na ang file o yung kaso na isinampa laban kay FPRRD ay nangyari pa noong 2017 or way before umupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot yan ni Yuse Castro doon sa naging pahayag na mukhang lumalabas na political maneuvering lamang ang nangyari. Naritong pahayag ni Yuse Castro. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. At kaugnay naman sa impeachment case ni VP Sara, sa pananaw ng Malacanang, dapat bang mag-inhibit ng mga senador na nagpapakita ng kanilang posisyon sa kaso? Tingin ng Malacanang dito, Gigi, hindi dapat mag-inhibit yung mga senador. Pero dapat ipakita nila sa taong bayan na maayos yung kanilang aksyon. Ang sabi nga ni Undersecretary Claire Castro para doon sa senador na nagsabi na parang witch hunt etong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, bakit naman daw matatawag na witch hunt? Hindi pa nga nagsisimula yung trial. Para daw sinabi agad na hindi guilty yung akusado, na hindi pa man din nakikita yung inilalatag na ebidensya. So mas maigi raw sana na sundin na lang din yung sinasabi ng Senate President Chis Escudero na iwasan muna yung pagbibigay ng komento tungkol dito sa usapin at hintayin kung ano yung mangyayari doon sa mismong trial. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Yan pong ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.